Magpapatupad daw ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal na sangkot dito po sa di umano'y maanumalyang flood control project ng gobyerno. Yan po'y iniutos na raw po ng Pangulo, pero katakataka na hanggang sa ngayon ay wala pa rin hong pinapangalanan mismo ang Pangulo kung sino ho ba talaga ang mga opisyal ng DPWH at maging na mga politiko ang sinasabing di umano'y sangkot dito po sa maanumalyang flood control project. Ang dami na ho naiinip eh. Alam niyo ho, naunahan pa ho ito si Pangulong Marcos Jr. ni 1st District Batangas Congressman Leandro Legarda Lebiste na kung saan nakapagpakulong na ho ng isang district engineer ng DPWH. Naunahan pa ho si Pangulong Marcos na kung saan napakarami no, nagsimula sa kanyang State of the Nation address at binabanggit niya na mahiya naman kayo at nakita niya raw sa kanyang dalawang mata na yung mga guni-guni na mga proyekto at palpak na proyekto, particular po yung flood control project. So ito, inutos na raw po ng Pangulo ang lifestyle check. Panoorin po natin. Ito hong binabanggit ho ni Yusek Claire Castro. O yan ho Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. At ang sabi ko ay magsisimula na ipatupad itong lifestyle check dito po sa mga opisyal ng DPWH. Pero hindi po masyado malinaw kung sino po ang magsasagawa ng lifestyle check. At ang sabi ko, parang bawat departamento, halimbawa sa DPWH, sila na rin po ang mag-lifestyle check sa kanilang sarili. Nakakatawa talaga. Biro mo, sabi ko ni Yusek Claire Castro, kasi tinanong ho, paano ba ang gagawin at kailan ba maaasahan ng publiko yung ilalabas ho ng mga pangalan ng mga politiko at opisyal ng DPWH at iba pa na sangkot dito po sa flood control? Sagot po ni Yusek Claire Castro, basta nangako ang Pangulo na bago matapos ang kanyang termino, tatapusin niya yan. So matagal-tagal pa pala tayo mag-aantay hanggang 2028 sa pagtatapos ng kanyang termino. Diyos ko pong buhay ito. So marami na po ang naiinip at sana po umaasaw tayo na talagang meron pong kahihinatnan ang pag-iimbestiga dito po at meron masasampahang kaso. Ito, pakinggan natin ulit itong pahayag ni Yusek Claire Castro. At parang medyo hindi yung kanya mga sagot ay alanganin pa ho. Pero ito ho, panoorin po natin itong si Yusek Claire Castro. Yusek, related po doon sa binanggit ninyo in opening this briefing. You said that the President ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways, pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Is the President getting there? Mangyayari po kaya ito? Definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya ito bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso.
course, So, yun po officers ang pahayag ni Yusek Claire Castro at na kung saan ay kanyang binabanggit na sisiguraduhin daw ng Pangulo na talagang mapaparusahan yung mga sangkot na opisyal, lalo na po ng DPWH at ng iba pang mga politiko, malapit man sa kanya o hindi. Sarap po pakinggan. Sana po magkatotoo. Kaya lang, nung tinanong, kailan ba talaga sasabihin niya ng Pangulo at magpapangalan? Sabi ni Yusek, basta bago matapos ang kanyang termino. So, halos 3 taon pa pala tayo mag-aantay, kababayan. Yun nga masaklap po, naunahan pa siya ni Congressman Lebiste na makapagpakulong ng isang district engineer. At na kung saan, nakakuha rin po ng impormasyon. Ito pong si Congressman Lebiste, dito po sa district engineer na kanyang pina-entrap na nagtangkang manuhol sa kanya. At binabanggit ako, sabi po ni Congressman Lebiste ay umamin itong si District Engineer Abelardo Calalo na yung dating congressman, di umano, yung si dating Congressman Eric Buhain na kanyang tinalo, diyan po sa 1st District, o kanyang siya o yung humalilis o hinalilihan niya sa 1st District ay tumanggap di umano ng suhol o kickback dito po sa mga contractor at siya raw po na mamimili. Kinumpirma po yan ni Congressman Lebiste base po sa kanyang pakipag-usap kay District Engineer Calalo. At kanyang hinikayat nga ito na magsilbing state witness o testigo para maidiin ito hong politiko, partikular ito pong si dating Congressman Eric Buhain sa sinasabing pagtanggap di umano ng suhol o kickback sa mga proyekto diyan po sa Batangas City. Okay, so abangan ho natin mga kababayan kung saan patutungo itong investigasyon na ito at tayo siyempre nakikisa at nagnanais na sana meron pong patunguhan na mabuti. At ang isa ho dyan sa ninanais ho natin, kasama ho ng iba pa nating kababayan, na sana po ay meron pong makulong at talagang maparusahan na mga opisyal ng gobyerno, mga politiko, mga kontraktor na nagsamantala sa pondo ng bayan, di po ba? Okay, so yan lang po mga kababayan. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.